naging mga pahayag? Well, as I have stated before, at the beginning ng presentation ni Attorney Wamil, natawag ko dito yung mga inaangguluhan. It appears that si Wamil ay umaanggulo para ituro ang liability o na may liability si Sara Duterte, si VP Sara, doon sa sinasabi nilang pagre-release ng mga confidential funds. And that is expected of the prosecution to do. Kaya marami ang mga tao, including ako, ay we got bored of the direct testimony of Wamil because ang inaabangan ng tao dyan is in the cross-examination. At dito sa cross-examination, dito na lumabas yung mga inconsistencies doon sa testimonya ni Wamil na ang talagang ginagawa niya nung umpisa is to, not just to lay down facts, ang ginagawa niya is to interpret the law. And nung under cross-examination ng depensa at pati ng mga senador, lumabas dito yung mga totoong detalye na bagamat marami silang sinabi, ng bottom line nito is walang nilabag na batas si Sara Duterte doon sa kanyang ginawa. Ang kanilang mga COA findings na sinasabing kulang-kulang pa yung mga sinumiting report does not necessarily translate to a criminal liability. It may be the basis of an administrative liability dahil kulang yung mga dokumento. Pero insofar as criminal liability is concerned, ay wala pa doon. Kung wala ang criminal liability for that, lalong hindi siya magiging impeachable offense or yung betrayal of public trust, kagaya na gustong ipunto dito ng prosecution. Opo. Nabanggit po ni Wamil, nasa ilalim daw ng gobyerno o ng COA rules, particular na po doon sa Joint Circular number 2015-01, ang hindi daw pagsumite ng sapat na mga dokumento para i-liquidate yung milyon-milyong pondo ay nagpapakita ng presumption o may sinasabi pa nga prima facie evidence. May pagpalagay po natin na personal daw na kinabang o ang nakaupong accountable officer. Ano pong tingin po ninyo? Sapat po ba yun, Batayan? That was his interpretation, but under scrutiny, lalo na ng pagtatanong ni presiding officer, Chis Escudero, nilinaw nila dito na yung sinasabi niyang presumption na yan will apply only once the resolution of the COA has become final and executory. Iba kasi yung word na executory, iba yung final. The final is, it only happens kung if it was subjected to judicial review and nagdesisyon ng korte after 15 days na tama yung interpretasyon nila. And then that's the only time that it becomes final and executory. Yung executory kasi, that means yung decision, automatic yan. Paglabas ng decision, pwede mo nang i-execute. Pero that doesn't mean na final na ito, hindi na siya po pwedeng baguhin pa. So, sa pagtatanong ni Chis Escudero, lumabas dito na magiging executory lang, o matuturing lang nilang may prima facie once the decision of the COA has become final, which it has not obtained sa panahon na hanggang sa kasalukuyan dahil hindi pa final yung resolution na ito ng Commission on Audit. Opo, nabanggit ho ng COA witness na puro acknowledgement receipts daw yung isinumiti ng OVP. Sa batas po ba natin, attorney, sapat na ba ito bilang liquidation na documents? May tuturing natin ang liquidation documents po. Well, Wamil himself explained, siya mismo sumagot na hindi naman nire-require ng batas na official receipt ang isasapit mo, lalo na kung ang pinagbibigyan ng confidential funds ay mga tao at hindi mga supplier na pinagbibilan, hindi mga korporasyon, hindi isang negosyo. Ang impormasyon ay hindi isang negosyo at wala namang resibo para doon. Hindi ka naman pwedeng mag-register sa BIR, sabihin mo na ang business mo ay tagabenta ka ng impormasyon or mga sekreto. So that's ridiculous. Kaya ina-assume ng batas na sa sitwasyon na ang binibili mo from the confidential agents or impormasyon, hindi ka talaga required na magbigay ng official receipt. Ang kailangan mo lang is an acknowledgement na yun ang meron naman sa kasalukuyan. So, even Wamil admitted na insofar as yung pagbibigay ng tulong o ng reward doon sa mga confidential agents are concerned, sapat na yung kanilang acknowledgement receipts as compliance dito sa COA circular. Opo. Sa kabuuan po na testimonya ni Roderick Wamil, attorney, sa tingin mo mas nakinabang ho ba yung depensa dito o yung prosecution? I think nakinabang dito yung depensa because yung storya ng prosecution na mayroong pananagutan si VP Sara dito sa nangyari sa confidential funds, I think naging mas malinaw sa taong bayan
na wala naman pala tayong pinag-uusapan, na hindi pa pinal yung sinasabing findings ng COA, na may mali dito sa proseso ng pag-audit ng COA. Wala naman palang batas na nagsasabi na bawal yung ginawa nila VP Sara Duterte, na kung may pagkukulang man, ay ito ay mga submission lamang ng mga dokumento na pwede pa pala nila na kumpletuhin at hindi pa. A report lamang yung pinaghahanap dito ng mga accomplishment. So, those are administrative matters and doesn't necessarily mean na ito ay merong kriminal na pananagutan o may liability, na ito ay nag-translate automatically into Graft and Corrupt Practices Act. So I think dito sa punto na ito, dahil nga sabi ko nga sa inyo, hindi na Senado ang kinukumbinsi dito Tayo na taong bayan na lang ang kinukumbinsi dito. Because sa Senado, bago nag-umpisa itong Senate na to, impeachment na to, may boto na sila They know exactly the number. But the people, dito sila naglalatag ng ebidensya para sa atin. And I don't think itong klase ng ebidensya na to will be sufficient to convince the people na tama ang istorya ng prosecution at may pananagutan nga si VP Sara Duterte. Opo. Bago ko ipasa kay partner, ano naman po yung inaasahan ninyong magiging papel nitong susunod na testigong haharap na si COA State Auditor sa Lindel Ocampo sa pagpapatibay nga doon sa o pagpapahina ba ng kaso ng prosecution? Pero kung babasihan nyo to kung how the testimony of Del Campo started, I think this is how it will end. Kita nyo, natigil agad kasi all she's gonna do is to be identifying more of these documents. Pero mo yung ang bilang nila ay mahigit 8,000 mga pahina ng mga papeles ang i-identify dito. Kung this will be one of the most boring testimonies ever. Kung identify mo lahat yung pahina. And to be truthful about it, you don't expect the senators eventually to go over yung 8,000 piraso. Actually, 10,000 pieces of documents nga daw yan na re-reviewin. Inaasahan nyo ba yung mga senador iisa-isahin pa yan? Na buklatin yung mga dokumento. And now, do you expect the public na magtiyaga, na manood, papanuorin yung witness nila to go over the documents one by one? Kasi kung ang pinag-uusapan dito, again, are the acknowledgement receipts. Tinestifyan na ni Wamil na hindi naman pala bawal yung sasumite ng mga acknowledgement receipts. Then what are we talking about? Anong punto nito na pag-uusapan niyo pa yung mga acknowledgement receipts na yan? Hindi naman pala bawal na gamitin yung mga acknowledgement receipts. Again, the purpose of the prosecution here is just to demonstrate na makita mo kung paano hina-highlight ni Atty. Kapunan yung mga pangalan na Patty Ting, Andy Lim, Piatos. They're trying to, again, inaanguluhan yung mga tanong. This is mudslinging in public using the impeachment trial to create a story but there is none. So, at yun pa rin ang paulit-ulit nilang gagawin. And I think magsasawa yung taong bayan sa ganyang klase ng presentasyon at wala rin silang makukuha that will be useful for the prosecution at this time. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Kung pagbabasehan natin yung mga nakalipas na pagdinig or sa trial po, paglilitis, natukoy ba na talagang si VP Sara ang accountable officer din dito po? If ever man na may kasalanang nangyari, kasi yun yung hinahanap May ginawa bang kasalanan si VP Sara? If ever man na may mali-mali doon sa liquidation or baka may ibang accountable officer din na maaaring matukoy? Yes, una nga doon pala sa accountability. Ang tanong nga dyan, meron bang accountability? That's the question. Apparently dito sa testimonya ni Wamil, as of today, wala pang accountability. Second question dyan, kung may accountability man, assuming na may accountability, who is supposed to be accountable? Well, doon sa mga pagtatanong sa kanya, sa pagkaklaro tungkol dyan kung sino yung accountable officer, it appears that the disbursing officer, the one who actually signs, who releases the money, who obtains the money from the bank, sila yung mga accountable officers dyan. Kasi lalo pag mag-handle ka ng mga pondo, kaya kailangan mo nga dyan, mga banded officials, ang ginagamit mo dyan. So, it doesn't necessarily mean that siya ang head of the agency, the Office of the Vice President, na siya rin yung disbursing officer because there is a separate liability for the disbursing officers na nagpa-process, nag-withdraw ng pera, nag-release ng mga pera. So, it doesn't necessarily translate na kung meron man na liability dito, na ito ay tutungo sa pintuan mismo ni VP Sara Duterte because there may be other officers in the office of the Vice President who may be made accountable for this, not necessarily her.
Opo. Sabi po ninyo, doon sa ipresenta po ng prosecution, ng kanilang witness, itong si Attorney Roderick Wamil. Dalawang bagay, no? Si CPA lawyer Wamil ay maganda at hindi, no? Maganda sapagkat sinabi niya ang nagdudumilat na katotohanan na lahat ng public funds ay dapat i-audit. Yun ang isang maganda. Ibig sabihin, lahat ng pondo sa gobyerno, kay local government yan, kay national government, kay government owned or controlled corporations, o maging korte, maging congress, dapat yan ino-audit lahat, no? At lahat naman, kung susundin mo yung 1975 amendment, pinakahuling amendment sa auditing rules and procedures ng gobyerno, lahat dapat talagang ino-audit. Kaya lamang, ang nangyari, ang Kongreso, sa pamamagitan ng mga senador at congressman, ay nagpasa ng Concurrent Resolution number 10 na gumawa sila ng sariling republika at sinabi nilang hindi na sila kasama doon sa COA Rules and Regulation at sila ay certification na lamang yung kanilang mga liquidation. So doon pa lang meron ng bending the law. So hindi maganda sapagkat masyadong binabad ni attorney ng Counsel for the Prosecutor Kapunan si Mr. Wamil na hindi dapat sa kanya pinakamahaba doon 30 minutos lang just to certify na siya ay nagsagawa ng state audit doon sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasi sa tinagal-tagal na hinaba, lumalabas tuloy na wala siyang alam talaga, wala siyang personal knowledge kasi unang-una at nahuli pa siya nagsisinungaling. No, kasi sabi niya lahat ng pondo ino-audit. Pangalawa, sabi niya bukod tanging si Vice President Duterte lamang ang merong confidential funds. Lumabas, 2014 pa, merong confidential funds yung Vice President noon, no? Kung di ako nagkakamali, si Mr. Binay. So hindi lang si Miss Duterte ang may confidential fund. Pangalawa, gusto ko lang siguro para mas lalong lumawak yung kaalaman ng ating mga manonood, Jade, no? Na gusto ko lang susugan yung mga sinabi ni Mr. Galang kanina, ni Colonel Galang, retired Colonel Galang. Kasi hindi nyo na itatanong, 11 years ako sa gobyerno. Pagdating ho talaga ng ending December, ginagamit ho talaga lahat ng pondo. Kasi pag hindi mo ginamit yan, ibabalik yan sa treasury. In other words, ang tawag po namin dyan, we ino-obligate, no? Lahat ng accounts, halimbawa, meron kang ginawa noong July, August, September, October, November, December. Kaya i-obligate mo yan para mabayaran. Kasi pag hindi mo nabayaran yan, may problema ka sa fiscal management kung tawagin, no? So, yun nangyari, itong pondo, tandaan natin ha, isang maliwanag. Itong pondong pinag-uusapan natin, 125 million noong 2022 ay hindi po confidential fund ng Office of the Vice President yan. Yan po ay bahagi ng Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President. Kaya dapat dito, kung meron man dapat managot doon sa first 125 million na binusisi umano nitong si Mr. Wamil, ang Office of the President, because by operations of law under GAA, sa kanila yung pondo. Kumbaga pinagamit sa OBP. So dapat ang OOP, Office of the President, siya ang nag-liquidate using whatever documents na ginamit ng OBP. Pangalawa, itong nangyayari ngayon sa Senado, kinalulungkot kong sabihin, this is a violation of law. Alam ng abogado yan, lahat ng taga-gobyerno, kasi may national security component dito, confidential and intelligence funds. Kaya nga, dapat ang ginawa ng prosecution, ang nilagay nilang mga witness dito, dapat mga retired commissioner sa Auditor General, no, retired commissioners ng COA. Hindi yung ultimong utusan, no? I'm sorry to say, he was just technically clerk lang si Wamil doon sa tinatawag state prosecutor kasi attorney for. Ano ba naman yung attorney for pagdating mo sa gobyerno, no? Pangalawa, hindi binubuksan yan. Bawal na bawal yan kasi may national security component. Yung mga regular, katulad namin, dito kunyari, controller ako o administrador ako sa local government o kaya sa PNP o sa AFP. Kami ang yung mga regular na gastos, MOOE, anong tawag ito, mga cash advances, ganyan. Yan, regular, pina-audit yan. Kasi ganito yan, na-explain kanina ni Mr. Galang sa PNP.
Let me give you an example sa local government. Dahil ako, 11 years nga ako, dito sa pinakahuli, yung last 6 years sa local government. Pag nag-liquidate kami ng intelligence, merong ano yan, may mga requirements, totoo yan. Pero remember itong joint resolution circular na yan, bago lang yan. Ewan ko kung kailan na ginamit. Pero merong existing auditing rules dyan, post-audit saka pre-audit. No, pagkatapos, ilalagay mo roon. Pero pag intel funds, confidential, hindi mo pwedeng sabihin mo, oh, ito, gamot ito, binigay namin sa isang commander ng NPA para nang sa ganun, mapasurrender namin sila. Hindi mo pwedeng banggitin yun. Ipapahamak mo yung mga taong nagkatiwala sa'yo. Kaya nga natawag ni Mr. Galang kanina, national security concern yan. No? Tanga lang itong ano eh. Kasi, ang katotohanan kasi, itong mga madadaldal na congressman natin, saka mga, anong tawag ito, party list representative, wala namang alam sa government auditing and procedure, ano eh. Walang alam sa panggugobyerno kasi hindi sila dumaan ng mayor, hindi sila dumaan ng gobernador. Hindi nila alam yan. Kaya sila daldal ng daldal, wala naman silang alam, bubot kalahati ang mga tinamaan ng Buenas. No, ang dapat dyan, ang kinuha ng prosecutor, sige, may question sila, may na-discover. Dapat doon, ang ipipresent ng prosecutor, yung mga ano talaga, may kaalaman, intel officer. Paano ginawa ninyo rito without mentioning names, without mentioning places, dates, ganyan. Para at least, authentic. Tingnan mo, ang nangyari tuloy, nahuli ng opposition, ng defense, yung at saka alam mo, very evasive yung Wamil, no? Pagka tinatanong siya, tinatanong lang, alam mo ba ito? Sasabihin lang niya, hindi po. Hindi, ang dami niya paikot-ikot. Mukhang may sinusunod na naman na script. Yun ang kasi kaya nawawalan yung gana ng pag tinignan mo, mula nung umpisa hanggang kahapon, wala pang matinong witness na i-present ang prosecutor, Jade. Opo. Unfortunately, hindi ako. Gusto ko makita bakit hindi Ang problema lang, number one, sabi nga ni Attorney Panelo, we will be violating laws. Pagka pinag-usapan natin yung intel and confidential at binuksan natin sa publiko, wala na yan, violation na yan. Hindi obra talaga yan. Kapareho niyan. Daldal tayo ng daldal, banat sila ng banat. Ang laki-laki ng ninakaw, anong tawag ito? Anong tawag nila kay Vice President? Magnanakaw daw, get you ito. Scam daw, sabi scam. Scam. Sabi ni Kapunan. Tingnan mo naman. Ito, walang halong biro. Total, mahilig magbiro hindi ko alam kung fans siya ni Attorney Ed Chico, si Lorna Kapunan eh. Banat sila ng banat. Magnanakaw si Sara, ganon. Mas mahal pa pala yung binibigay na tip ni Sir Rapi sa mga porn star ng Viva Max na 200 hanggang 300,000 pesos as against kay Agent Mary Grace Piatos na pinambili ng pagkain at gamot na 70,000 lang. O di nagmukha kayong ingot ngayon. Yan ang sinasabi natin Kung babanat tayo, bumanat tayo ng maayos. Hindi yung pagdating sa dulot-dulo, lalabas na kahiya-hiya tayo. Kapareho niyan. Hindi, at saka unang-una, that was uncalled for ba yung kay Kapunan? Kasi tama yung tinanong Halimbawa, ako, tatanungin ko anong pangalan noon? Wamil. Ricardo ba pangalan noon, Jade? Roderick po. Roderick, Roderick, Mang Roderick. Ang dami mong ang tawag ito, nahimay, binusisi. 2022, last quarter, first quarter, second quarter, third quarter ng 2023. Ikaw ba, sa nakita mo, base sa mga dokumentong hinimay mo, nagkameron ba o nagkapera ba si Duterte dyan? Kasi yun naman ang gusto ko matutal Sabi nila nagkapera kapag sinabi ng auditor na nagkapera, anong katibayan? Pag wala naman, hindi wala akong alam. Di tapos na ang boxing, pinatatagal natin, pinahaba natin, ang dami natin problema kapareho ngayon, Baha sa Ilocos, baha sa Pangasinan, baha sa kung saan-saan, ang dami natin dapat esikasuhin. Nauubos ang oras natin sa, anong tawag nito, walang kakwenta-kwentang chismis. Puro chismis hearsay. Walang personal knowledge, no?